So ngayong umaga, kapatid, ay buksan natin ang ating Biblia dito po sa Ephesians chapter 3, verse 11. At tayo muli tumayo at basahin po natin isang verse. Sa mga naka-join sa Google Meet, Ephesians chapter 3, verse 11. According to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. So purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin, ang mamapangyarihan sa lahat. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ay narito upang kayo po ay aming purihin, sambahin sa iyong dakilang pangalan. Salamat o God at nawa patuloy mo kaming samahan ngayong umaga upang kami po ay makapagsamba na ayon sa Espiritu at katotohanan lamang, Lord. Salamat o Diyos at lahat ito'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so tayo po yung mga kapunan, kapatid, at isa pong kapurihan sa Diyos dahil sa isang linggo kahit marami pong ulan, maraming mga struggle, ang dami pong nagpabukas ng Bible study. Alam mo yun mga kapatid, no? So, sino pong handang magpabukas ng Bible study? Yon, taas ang kamay. Yon. Ngayong linggo, daming nagpabukas. So, purihin ang Diyos. At sa pagka po kayo may Bible study sa bahay, yon, pwede kayo mag-invite ng kapitbahay. Pwede po kayong mag-invite ang mga kaibigan nyo. Kung alam nyo nga nagmamahal sa Diyos, yun, pwede po. Dahil kung alam natin malapit na ang pagdating ng Panginoon, di gawin na po natin yung magagawa natin for the glory of the Lord. So, ngayong umaga, ang pamagat po ng ating pag-aralan ngayon, the eternal sonship of Jesus Christ. Yung, kasi, tinan mo mga kapatid, no? Ang pinakang controversial na issue sa ating kapanahunan ay ngayon ay patungkol sa ating Panginoon. Yon, marami hong nagbabahay-bahay ngayon, di ba? Naalala nyo, mga nakakurbata pa, ang gaganda pa ng bihis, na ang kanilang pinapangaral ay si Kristo ay tao lamang. Ang pinapangaral nila ay si Kristo ay maliit na Diyos. Yon. Naka-encounter ba kayo mga kapatid dyan? Yon, ang dami yung nagbabahay-bahay ngayon. Kaya ngayon, introduction po natin at i-series po natin ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi, akala lang natin ay si Kristo ay naging tao at siya ay tagapagligtas, pero sa ating pag-aaralan, i-series po natin, titingnan natin ano ba yung kanyang kalagayan before na siya ay nagkatawang tao. So dito po sa ating teksto mga kapatid, ang sabi po ni Apostol na Pablo, according to the eternal purpose which are purpose in Christ Jesus our Lord. Ayon sa panukalang walang hanggan. So may panukala na po ang Diyos na walang hanggan from eternity. Mayroon na pong panukala. Ano po yung panukala na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin? So na kay Kristo po. Nakasentro po ang panukala sa ating Panginoong Jesucristo. So kung ang purpose ng eternal ay nasa kanyang anak at ang kakatuparan ng kanyang mga purpose ay siyempre eternal po yon. Kasi mayroong mga nagsasabi ng ating Panginoon ay hindi eternal son. Hindi siya walang hanggang anak. So may encounter nyo sa Facebook. Mayroong nga akong pinost sa timeline no? The eternal Son of God. Marami nag-react. Yon, basahin niyo sa timeline ko. Yon, marami hong nag-react doon na hindi sila naniniwala na ang Panginoon si Kristo ay eternal Son o walang hanggang anak. Ang pagiging anak daw ng Panginoon ay nagsimula nung ipinanganak ni Maria. Ay samantalang before na ipinanganak siya, nag-i-exist na po siya as son ng ating ama. Kaya nga may ama eh. Kung may ama, may anak. So pag-aralan natin isa-isa yan. Part 1 po ito para lalo nating maintindihan. Kaya nga may mga Bible study po tayong ginaganap. Kasi para mabantayan po natin ang bawat kapatiran. Kasi naglaganap na po ang mga aral ng demonyo. Tandaan po natin, may aral po ang demonyo. Tingnan po natin. Dito po sa 1 Timothy, chapter 4. Tignan natin yung 1 Timothy chapter 4. Basahin po natin yung verse 1.
Anong sabi po doon? Now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. So may doktrina para ang diablo. Kaya tayo, mga Kristiyano, mananampalataya, prepare ho tayo. Dapat equip po tayo sa doktrina. Kaya nga, kung titingnan natin yung 2 Timothy, ano po yung pamanhid po ng ating kapatid na Apostol na Pablo? Kaya nga, by banal na kasulatan, ito po yung topic namin kagabi, doon kina Sister Margie, the importance of the Word of God. Napakahalaga po ito kasi pag wala hong Word of God, wala kang basihan ng iyong pananampalataya. Saan mo ibabasa yung pananampalataya mo? Doon sa nararamdaman mo, sa iniisip mo? Wala kang basihan na nakasulat. At ang basihan po natin ay ang revealed will o yung written Word of God. Kasi wala na po tayo sa kapanahonan ng lumang tipan na ang Diyos ay nagsasalita literally sa mga lingkod niya. Di ba, naalala nyo sa lumang tipan na ang Diyos nagsasalita? Ngayon mga kapatid, gusto ba nyo na magsalita ang Diyos sa inyo mamayang hating gabi? Nasasabihin ng Diyos, Brother Jason, magpastor ka na sa Nasugbo, Batangas. Wala si Brother Dave, Malakwe, Antrese. Magpastor ka na dyan. Wala hong ganun mga kapatid. Mamaya, nagsalita, sumabog pa yung bahay mo kasi during that time, pag nagsalita ang Diyos, lumilindol, kumukulog, kumikidlat. Hindi naman nagsalita ang Diyos pero kumukulog, di ba? Kumikidlat. Ibig sabihin, hindi na natin maririnig yung literal na tinig ng Diyos, kaya may tinatawag na revealed will o hayag na kapahayagan ng Diyos kasi ito po yung mag-guide sa atin sa lahat ng ating gagawin. Tingnan po natin. Buksan niyo yung mga Bible ng batid. Huwag po kayong tingin lang ng tingin sa akin. Magbukas po kayo ng Biblia para baka magsawa kayo sa mukha ko. Tingnan niyo mga batid. 2 Timothy. Buksan niyo mga batid. Tingnan niyo. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Baka kung ano-anong binubuksan niyo sa cellphone. Buksan niyo yung Biblia niyo. 3:16, ano sabi doon? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for, number 1 po, napakinabang ng salita ng Diyos for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness. Bakit daw? That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good work. Kasi ito yung basihan natin. Kaya yung pag-aaral natin ngayon mga kapatid, tungkol sa eternal sonship of God, ibabase natin sa banal na kasulatan. Hindi ho tayo mag-iimbento, hindi ho tayo kung ano-anong mga aral ang ikukot natin, kundi ayon lamang sa banal na kasulatan. Sabi doon, without an eternal Christ, there would have been no election or predestination for the scripture na mababasa natin. Kaya kung titingnan natin, yung pagkapili sa atin before the foundation of the world, tingnan natin yung Ephesians 1, chapter 1, verse 3 and 5. Sabi po ni Apostol na Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings and heavenly places in Christ. Sa Tagalog, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu na sangkalingitan kay Kristo. Verse 4, ito napakaganda. Memory verse natin ito eh. Sino nakaalala mga kapatid? Memory verse. Wala nang nakaalala. Dalawang memory verse natin, wala nang nakaalala. Ito, verse 4 mga kapatid. Sige, lagay nyo sa notebook nyo. Memory verse for the memory verse natin ngayong linggong ito. Tingnan ko sa linggo kung mayroong naka-memory verse. O tandaan nyo ha, Ephesians 1:4, isang linggong i-memory verse. Lahat po tayo. Yon. O sige nga, titingnan natin isang linggo bago tayo mag-start, mag-memory verse muna tayo. Okay lang ba yun mga kapatid? Ephesians 1:4, memory verse natin sa Sunday. Bata't matanda, walang ligtas. O brothers mo, Ephesians 1:4 sa memory verse mo. Nakalimutan na? O yun, sa review. Sabi doon sa Ephesians 1:4, ano sabi po doon? According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Before Him in love.
patungkol pa rin sa ating Panginoon. Sabi doon ay sa Tagalog, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Kaya ito tayo pinili dahil kay Kristo pa rin. So, kaya makikita natin yung eternal na existence ng ating Panginoon. Sabi doon na kung titingnan natin yung sa creation, no? God spoke at this eternal Godhead. No? Sabi doon sa Genesis 1:26, and God said, yun, naalala nyo yung preaching ko ng Sunday about the power of God? Sabi doon, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Ang tanong doon mga kapatid, sabi ni sa Tagalog, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Yon, singular, plural. Lalangin natin. May kasama, wala. Mayroon, lalangin nga natin eh. Kung wala siyang kasama, ang banggit doon, ayan o, mga gagaling sa English, mga, Yun, lalangin ko. Yun, siya lang yun. Pero lalangin natin. Parang kami ni Brother AJ, kumain tayo. Yun. Bahala na tayo. So may tayo, may, sabihin, more than one yun. So hindi naman ako masyado sa grammar, pero pag singular plural, ano natin yun? Basic po yun eh. Yun. So, papag-aralan pa natin mahusay yan, pinaka-introduction lang po natin yan. Ibig sabihin, mayroong nag-i-exist na more than one doon sa eternity, especially doon sa creation. At sabi doon, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis at pagkaroon sila ng kapangyarihan. So, dito makita natin mga kapatid, na yung argumento na kung si Kristo ba ay nag-exist in eternity, nagpapatibay ito sa mga verse na ating binasa. Dahil hindi natin pwedeng sabihin na si Kristo ay nag-exist nung siya lang po ay ipinanganak. So marami hong verse pang makikita natin. Tingnan natin. So the Apostle John affirm. Tingnan natin dito sa John chapter 1. Yan, magbukas po kayo ng Bible, mga kapatid. John chapter 1 verse 1 to 3. Anong sabi doon? In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was with God. And the Word was God. Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. The same was in the beginning with God. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. So sabi na nga ni John, all things were made by Him. And without Him was not anything made that was made. Yun. Kung wala si Kristo, kung wala yung salita, walang magagawang anuman. So mahalaga ba yung salita? Sino yung salita? Mamaya malalaman natin. Sabi doon sa verse 3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Verse 14, John 1:14, and the Word was made flesh. Ito na po. And dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. So yung Word, yung kasama ng Ama in eternity, nagkatawang tao. Yon, siya yung Misaya. Siya yung ipinanganak ni Maria doon sa sabsaban. At ang kanyang father ay sino po? Si Joseph. Di ba? Nagsilos nga si Joseph eh. Kasi hindi naman niya nagalaw si Mary. Bakit nabuntis? Siyempre, kung ikaw lalaki, nabuntis yung partner mo, hindi mo naman ginalaw, matinding silos yun. Pero sabi ng anghel, huwag kang mag-alala dahil ang dinadala ng iyong asawa ay gawa ng banal na espiritu. Doon man lang nahimasmasan si siyempre kahit sino po mga kapatid, kala mo nabuntis, hindi mo naman ginagalaw, talagang magkakaroon ka ng matinding jealousy doon. Yun po yung nagkatawang-tawang ating Panginoon. So, yan, mahabang
pag-aaral po yan. At ito, introduction lang po naman. Isunod-sunod po natin ito. Sabi sa John 1:18, no man had seen God at any time. The only begotten Son which is in the bosom of the Father, He had declared Him. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. So kaya nga bumaba siya, kaya siya nagkatawang tao ay para ipakilala yung Kanyang Ama. At nakita natin sa kasaysayan. Hebrew 1:3. Yan. Basa-basa lang po tayo. Who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had Himself purged our sin, sat down on the right hand of the majesty on high. Palibasay siyang sinag, alam mo, sinag ng Kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng Kanyang pagka-Diyos. Sino po tinutukoy? Ang ating Panginoon. At umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng Kanyang kapangyarihan, ng Kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kaasalanan ay lubuklok sa kanan ng kaarangalan sa kaitaasan. So, may luklukan na inupuan. Yung Kanyang luklukan. Hebrew chapter 1. At ito ay lalo natin liliwanagin sa mga susunod na mga linggo, mga kapatid. But unto the Son He saith, Thy throne, O God, is forever and forever. The scepter of righteousness is the scepter of Thy kingdom. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, yon, sino ang nagsasalita dito? Siyempre, sulat ito ni Apostol Pablo, pero yung Ama ang nagsasalita dito na ang sabi niya sa anak niya, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Yon. Sino tinutukoy nitong Diyos na ang luklukan ay magpakailanman? Ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. At ang sentro ng katuwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Alam mo yun, mga kapatid? May kaharian po ang ating Panginoon. At doon tayo pupunta sa Kanyang kaharian. Ngayon, ang tanong, kailan siya nagkaroon ng kaharian? Bago ipinanganak o nang ipinanganak? Bago po siya ipinanganak, may kaharian na po. Doon po siya sa galing, sa eternal kingdom, eternal heaven. So, Hebrew chapter 1, verse 10. And thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thy hands. Alam mo? Sino daw ang gumawa ng langit? Sabi ng verse, at ikaw, Panginoon, nang pasimulay iniligay mo ang kinasasaligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sino tinutukoy dito? Ang ating Panginoon. Kaya kung ibababa natin ang ating Panginoon, si Kristo ay tao. Bakit tao? Siya ay nagutom. Siya ay nauuhaw. Siya ay inantok. May Diyos bang inaantok? Alam mo, yan ang tanong ng mga iglesia. Pipilosopuhin ka. Tapos sabi ng Jehovah Witnesses, kung si Kristo sa inyo ay Almighty, may yung tatay Almighty, yung anak Almighty, dalawa na yung Almighty. Tandaan po natin, pag sinabi ng Bible, maniwala ka. Maniwala ka that God the Father is the Almighty, Jesus Christ is Almighty. So anong problema doon? Sinasabi na nga ng Biblia eh. Sino ba tayo natututol pag sinabi ng Biblia? Kung hindi natin maunawaan, bayaan na natin, pagdating natin sa langit, tanong natin sa Lord, ano ba talaga ang tama? Di ba? Yung mga bagay dito hindi natin maintindihan, huwag na natin pakaproblemahin. Ang problema natin, yung sumunod sa Diyos na may kaayusan. Practical na buhay. Kasi ang dami nag-away-away eh. Ilan ba Diyos? Sa akin, isang Diyos. Sa inyo, tatlo. Sino may sabing tatlo? Ikaw lang nagsabi, ako nga, isa eh. Ikaw lang nagsabing tatlo ang Diyos namin. Bakit to? Ang sabi nila, tatlo daw ang Diyos natin. Bakit tatlo? Father, Son, Holy Spirit. Ilan, Brother Dave? Tatlo, di ba? Kung gagamit ka ng plus, sa Bible, bawal ang mag-plus. Ano gamit sa Bible? Multiply. So, ginagamit lang ng mga yan, pag nagdidebate. Yun. Di ba? 1 times 1, ilan po? Times 1. Hindi yung tatlo, 1 pa rin yun. 1 John 5:7, there are 3 that bear record in heaven,
the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Oh. Paano? Pag-aralan natin lahat ng one sa Bible. Pakita mo, mamamangha ka na yung may mga one na marami. Yun. Pastor, paano naging marami yung one? Kaya nga, papag-aralan natin. So, sabi po dito po, John chapter 1 verse 30, this he of whom I said, after me cometh a man, which prepared before me, for he was before me. Yun, sabi ni John. Ang tanong mga kapatid, sino mas matanda kay John the Baptist at kay Jesu Cristo? Si John the Baptist, 6 na buwan ang tanda niya kay John the Baptist, kay Cristo. Pero sabi ni John, he is before me. Yun. Siya ay, sa Tagalog, sabi niya, ito yung aking sinasabi. Sa hulin kay dumarating ang isang lalaki na magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin. Kung physical na kapanganakan, una po si John the Baptist na ipinganak kaysa kay Kristo, magpinsang buo po sila. Pero sabi niya, nauna sa akin. Paano nauna? Ay, nauna ka nga. Alam ni John the Baptist na before na maging tao si Kristo, nag-exist na siya sa eternity past. Kaya kung makita natin doon sa John chapter 8, verse 58, ano po yung sabi doon? Nung siya po ay, yun po, John, John lang po yan. Nawala na ako. John chapter 8, verse 58, ano po yung sabi po dito sa verse na ito? Sabi doon, sa verse 28, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was I am. Ito. Kanina si John the Baptist, nauna sa kanya. Ito naman si Abraham, nasa lumang tipan, sabi ni Jesus Christ, before Abraham was I am. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. O, ilang taon po ang pagitan ni Abraham sa Matthew? Sa palagay nyo, kapatid, ilang taon? Yon. Mag-research kayo, ha? Yon, research nyo. How many years yung pagitan ng Genesis to Matthew? Kasi sa Isaiah, 700. Sa Malakay, to Matthew, 400. So Genesis, tingnan natin. 4,000 years. Matindi, no? Ang tindi ng mga AI. Ang bilis sumagot. So, mahabang taon na. Pero, sabi nasa Genesis pa lang binanggit si Abraham Genesis, chapter, simula yan, 2:17. Pero, sabi ng Panginoon, before Abraham was I am. Yun, galang mo yung katindi mga kapatid. So, makita natin dito mga kapatid, na yung mga paniniwala, balik po tayo doon sa ating text, sa ating pinapag-aralan, na yung binababa nilang Kristo, ay kung pag-aaralan natin, siya ay nag-i-exist na in eternity past. Kaya kung titingnan na po natin, dito po sa, sabi doon, Jesus so beautifully seek for His eternal existence and sonship as I am. Yung ginamit niyo yung I am, Christ. Just His Father is the I am God, He is the I am Christ. Exodus 3:14, and God said unto Moses, I am that I am. And He said, thou shalt thou say unto the children of Israel, I am had sent me unto you. Yun. In the Old Testament, nag-i-exist na po ang ating Panginoon. At yan, papag-aralan pa na natin mahusay ang mga atin. Yun, yung binasa natin kanina, yung John 8:58. John 6:38, mga kapatid. Buksan niyo yung ating mga Bible. Sabi doon, for I came down from heaven. Yun, ito, matibay na ebidensya. Ano yung sinabi ng ating Panginoon? For I came down from heaven. Ano sa Tagalog yung for I came down? Sapagkat bumaba akong mula sa langit. Mayroon bang bumaba na galing sa ilalim? Sa palagay nyo mga kapatid,
Mayroon bang bumaba na galing sa kuweba o sa underground? Pag sinabing bumaba, galing sa taas. Yon. Ano sabi doon? For I came down from heaven, not to do my own will, but to the will of Him that sent me. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. So, controversial issue yan na ating dapat pag-aaralang mabuti, na bumaba siya galing sa langit. Kung galing siya sa langit, ano yung kalagayan niya doon sa langit? Kasi doon siya galing. Hindi siya talagang tao na walang basta nagkatawang tao lang. Ito po ang katunayan. John 8:42, sabi ng ating Panginoon, Jesus said unto them, if God were your Father, you would love me, for I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but He sent me. Yun, sinugo siya. Mismo ang ating Panginoon ang nagsabing isinugo siya. Kung sinugo siya, eternal po siya before na siya yung naging tao. Hindi natin paniniwala na nag-exist siya as a son nung nagkatawang tao lang na ipinanganak ni Mary. Ito po maliwanag, no? Sabi doon, Jesus said unto them, if God were your Father, you would love me, for I proceeded forth and came from God. Neither came I myself, but He sent me. Sa Tagalog, sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Alam mo, sinugo. Kung saan galing ko kapag sinugo? Halimbawa, mga kapatid, si Amiel, anak ko, pag isinugo, di ba anak ko siya dito sa Pilipinas? Kung ipapadala ko siya sa Malaysia, saan nagsimula yung pagiging anak? Dito sa Pilipinas o nung dumating siya sa Malaysia? Sinugo ko ang anak kong si Amiel. Kailan ko siya naging anak? Nung nandun na siya Malaysia o nandito pa lang sa Pilipinas? Nandito pa lang sa Pilipinas. Kaya nga sinugo ko siya. Sinugo ko ang aking anak. Ito ang tinututulan ng mga tutol sa eternal sonship. Na ang si Kristo daw ay hindi eternal, na naging anak lang nung ipinanganak ni Maria. So, yun po ay kailangan nating i-refute. Kasi nga, yung mga aral na yan ay marami pong mga kamalian. Tingnan natin, John 14:11. Sabi doon, believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the very work's sake. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung di kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Tapos sa verse 17, verse 5, and now, O Father, glorify thou me with thy own self, with the glory which I had with thee before the world was. Yun. At ngayon, Ama, luwalatin mo ako sa iyo rin ng kaluwalati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. May luwalhati na po ang ating Panginoon. Mayroon na siyang kalagayan doon sa eternity pas, mga kapatid. Ang nakikita lang kasi ng iba, yung naging tao, natutulog, inuhaw, nagutom, tapos sa ibang religion, si Kristo ay maliit na Diyos. Alam mo, may malaki silang Diyos, may maliit na Diyos. Pero bang ganon, mga kapatid? Pag gano'n na, Diyos-Diyosan na po ang kalagayan ni Kristo noon. Wala hong maliit na Diyos, wala hong sinasabi ang Bible. Pag sinabi sa Bible na Almighty God, tingnan po natin yung Revelation 1:8. Kung ano yung pagkabanggit po doon, kung ano si Kristo. Kasi ang debate lang talaga naman, mga kapatid, at talagang ito po yung talagang marami yung laban po dito ay yung pagiging Diyos ni Kristo. Tingnan po natin Revelation 1:8. Anong sabi doon? I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty.
Yun, sa sunod na talagang pag-aralan natin, the deity of Christ. Ito makita natin, the Almighty God tumutukoy sa ating Panginoon. Sino ba yung darating? Di ba ang ating Panginoon, di naman yung Ama ang darating eh. Sabi doon, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Yung darating, Almighty. Sa Tagalog, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan, at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Tumutukoy sa ating Panginoon. Kaya kapag may nag-share sa mo, Brother AJ, si Kristo hindi Diyos. Bakit? Siya nagutom. Siya nauuhaw. May Diyos bang nauuhaw? Ang sagot po doon, Pilipos 2:6, mga kapatid. Tingnan po natin. Kaya kasi marami ako, nung binata ko, dami kong na-encounter yan sa trabaho. Pero tingnan po natin, mga kapatid. Sabi doon ito sa verse 6, so being in the form of God, thou it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant. Yon, form of a servant. Nagkatawang tao siya para maging servant. Ano pa yung sabi doon? And was made in the likeness of men. Sabi doon verse 7, kundi bagkos, hindi ba ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Nakitulad lang pala sa atin. Tapos sa verse 8, and being found in passion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Verse 9, wherefore God also had highly exalted him and given him name which is above every name. Kaya kung titingnan natin, mga kapatid, talagang maganda talaga pag-aralang mabuti natin about the Jesus Christ para pag dumating sa atin yung mga nangaral ng mga maling aral, alam mo natin ang isasagot. Minsan kaibigan natin, minsan kakilala natin, magsishare sa'yo. Alam mo, nanay, felicidad, si Kristo hindi Diyos. Bakit? Siya inantok. May felicidad. May Diyos bang inaantok? Sagot na eh. So, kailangan alam na natin ang sagot. Inantok po siya kasi nagkatawang tao. Yun lang po ang sagot. Wala na ibang sagot ang Biblia doon, maliban doon. So, pangadapan nga ng verse, Philippians chapter 2, verse 6 hanggang 8. Nandun po yun. Para may ebidensya. Sabi nga, ebidensya doon. Wala kang ebidensya doon Kahit sa korte, kailangan ng ebidensya. Yun. Anong ebidensya mo na sinasabi mong ako'y magnanakaw? May ebidensya ka ba? Oh, may CCTV. Ikaw yan pastor Yun. So, matibay na ebidensya. So, tinan po natin sa John 17:24. Sabi doon, Father, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory which thou hast given me, for thou lovest me before the foundation of the world. Minahal na siya. Sinong nagmahal? Yung tatay niya. Kailan siya minahal? Before the foundation of the world. Kung hindi siya nag-i-exist in eternity, sinong mamahalin ng tatay niya? Sabi niya, minahal na siya before the foundation of the world. May minamahal bang before the world na sumulpot lang ng nagkatawang tao? Minahal na siya Napakaliwanag, Tagalogin natin. Ama! Yun, pinagpipili po kasi dito Yung mga ibinigay mo sa akin. Alam mo, ang ama pala, ang nagbigay kay Kristo. Sinong ibinigay? Yung mga tupa. O, taas lang kamay ng mga lahat ng tupa. Tupa ko lahat ng tupa. Parang ayaw niyo ba? Hindi kayo ba ito? Yung tupa, ibig sabihin, yung mga anak ng Diyos, mga pinili ng Ama before the foundation of the world, ang tawag ng Biblia dyan, tupa. Dalawa lang po ang pwedeng, ang binanggit sa Biblia, tupa o kambing. O sabihin mo sa katabi mo, ano ka ba? Tupa o kambing? Yung tupa, yun ho ang
ibinigay ng Ama sa kay Kristo. Tingnan natin, sabi ng ating Panginoon sa John 10. Natatawa kayo. Anong pipiliin ko, Pastor? Tupa o kambing? Gusto mo kabayo, karabaw? Wala akong ganon. Pag tupa, kambing talaga. Wala akong kambing. May nakita ba kayong kambing na naging tupa? Mayroon. Parang mukhang tupa, ugaling tupa. Kasi nag-uugali lang para makapanghikayat, para makaisa, di ba? Eh kahit si Satanas nga, sabi doon, Satan masquerade like an angel. Nagmamaskara siya na parang anghel. Para makaano? Ano ang purpose ni Satan? Bakit nagmamaskara na parang anghel? Ay para makapandaya. Mukhang mabait. Mukhang parang di makabasak pinggan. Pero ang reality, siya ay tampalasan, sinungaling, mamamatay tao, at wala sa kanya ang katotohanan. May makikita kang ganon. Mukhang napakabait. Pero sa puso niya, sa isip niya, wala sa kanyang katotohanan. So, tingnan natin mga kapatid. Sabi dito sa ating binasa, tingnan natin yung 7:24, sabi doon, Father, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory, which thou hast given me, for thou lovest me before the foundation of the world. Tingnan natin yung John 10, no? Yung ating tungkol sa tupa. Chapter 10, verse 26. Ang sabi po dito, yan, bukas po kayo ng Bible, mga kapatid. Tingin nga kayo dito. Bukas po kayo ng Bible. Huwag niyo muna bubuksan yung Facebook. Mamaya na po yan. Yun. At pinakamaganda, may Bible talaga kayo. Yan, oh. Wala sinong walang Bible, tas ang gabay. At napakarami dyan. Anong gusto nyo? English, Kastila, Bisaya, Ilocano, Chabacano, o Bicolano? Marami available. Wala akong dahilan na. Ano po yung sabi doon sa John chapter 10 verse 26? But you believe not, because you are not of my sheep. Yung mga kausap ng ating Panginoon. Sabi doon, you believe not because you are not of my sheep. As I said unto you, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Yun. Nakikilala ng Diyos ang totoong tupa. Ako hindi ko masyadong maditik eh. Sino kaya ang hindi tupa dito? Sige nga, salita kayo para kung tunog tupa. Meh! Ayun, hindi pala tupa. Kambing pala. Pero hindi ho sa salita, hindi sa mukha makikilala natin kung tupa o kambing. Ito ang sabi ng ating Panginoon. Sabi doon, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Doon makikilala ang tupa ng Panginoon. Kahit sabihin sa'yo, alam mo, Pastor, tupang-tupa ako talaga ng Diyos. Kita mo, Pastor, ang bait ko. Ang gwapo ko, ang ganda ko, Pastor, para kong tupa. Hindi po sa itsura yan. Sapagkat lahat ng kasamaan ng tao ay hindi po masusukat yan sa itsura. Saan nasusukat? Sa laman ng puso. Kahit tingnan mo yung katabi mo. Gwapo, maganda. Pero, ano kaya ang laman ng puso niya? Pastor, siyempre, atay, balon-balunan, kidney. So, yan po ang katibayan, mga kapatid, na yung ibinigay ng Ama kay Kristo. So, may binigyan. At sabi ng ating Panginoon, doon sa ating binasa, sa 17:24, Father, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory, which thou hast given me, for thou lovest me before the foundation of the world. Yun, napakagandang verse, no? Ano pa, mga kapatid? Hebrew 13:8. Yun. Ano sabi ng ating kapatid na Pablo? Jesus Christ, the same yesterday, ano kasunod? And today, and forever. Yon. Sa Tagalog, si Kristo ay siya ring kahapon at ngayon. Ano pa? At magpakailanman. So yung mga nag-a-advocate na si Kristo daw ay hindi eternal,
Delikado po talaga yon. Blasphemy sa ating Panginoon. Parang ibinaba mo ng gusto ang ating Panginoon. Tingnan po natin sa Isaiah 9:6, ito prophecy. Sa Old Testament, for unto us a child is born, unto us a son is given. Yon, is given. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Yon. Prinsipe ng kapayapaan. Kung ang Panginoon ay siyang prinsipe ng kapayapaan, saan ka mananangan para magkaroon ka ng kapayapaan? Hindi kay Kristo siya ang prinsipe. Di ba? Di ba? Magandang lumapit sa prinsipe. Pastor, hindi mapayapa ang buhay ko. Kaya magpapaalam na po ko sa inyo. Saan ka pupunta? Sa beer house, Pastor. Para magkaroon ako ng kapayapaan. Punta ka sa beer house para magkaroon ng kapayapaan. Isang tagay lang yung pastor, isang pundador, at isang, ano pong ginagawa pag beer house? Umiinom, may table. Master ko yan eh. Yan ang trabaho ko dati eh. Umiinom, may table. Dati nga, unang punta ko sa beer house, first time ko. Abay na, may table akong 3. Akala ko nakipagkwentuhan. Yun pala may bayad, Brad. Kumantala ang nainom ko, 3 beer. Magkano ang beer doon? 8 pesos. 8 times 3, magkano says? 24, pero ang binayaran ko, 800. Kasi yung babae pala, ang mahal. Grabe. So, kita natin mga kapatid, na yung kapayapaan, hindi natin makukuha kung saan-saan lugar. Pastor, magpapaalam muna ako, pupunta muna ako sa Japan. Kasi magulo ang buhay ko dito sa Pilipinas. Ano gagawin mo sa Japan? Magja-Japayuki muna ako, Pastor. Galap mo yan. Lalong gugulo ang buhay mo doon, mga kapatid. Ang kapayapaan ay nandun sa ating Panginoon na siyang prinsipe ng kapayapaan. Kapag wala tayong Panginoon, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, John 15:5, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Yung ating Panginoon. Yun yung sinugo ng Ama. Sabi doon, sapagkat sa atin ipinanganak, ang isang bata sa atin ay ibinigay, ay isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At kanyang pangalan ay tatawagin kamanghang tagapayong makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Tapos sa Hebrew chapter 7 verse 3, mga kapatid, anong sabi dito? Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days, nor end of life, but made like unto the Son of God. Yun, nabanggit po, the Son of God, abided afresh continually. Kaya nga tayo mga kapatid, ngayon sa panahon, sa lumang tipan kasi, bago makapunta sa tinatawag na, bago maka-access sa Lord, mayroong mediator. Kaya mayroong tinatawag na high priest. Ngayon, wala na hong ganon. Ang ating mediator ay ang ating Panginoon, kaya kapag tumawag ka, diretso na sa Panginoon. Kaya di ba, pag tayo nananalangin, hindi na tayo mangungumpisan sa Father, Father, nagkasala po ako. Sabi ng Father, anong kasalanan mo? Kung inuha ko yung hinog na langka, sabi ng Father, nasaan? Yung kalahati kinain ko para mapatawad ka. Dalhin mo yung kalahati sa akin at mag-recite ka ng 10 ama namin. Ano pang 10? Yung mga nakaranas magkumisan, pag nangungumpisan, anong parusa ng Father? 10 ama namin, 10 aba Ginoong Maria. Ako hindi ko po tinatapos doon, mga 3 lang. Kasi ang haba eh. Sabi, hindi naman halata ni Father, bahala. So, wala ho. Tayo, diretso na ho sa Diyos. Kapag nanalangin, sabi doon, if we confess our sin, diretso na ho sa Diyos, i-confess. Hindi mo na pwedeng i-confess sa akin, Pastor, magkukumpisan ako. Pag ganun, gagawa po ako dito ng parang subol, no? May butas. Pupunta Sister Peles, Father, Pastor, mangungumpisan po ako. Wala na ho tayo, diretso na ho tayo sa Diyos. Ditulad doon, talagang mayroong tinan po natin sa Daniel, chapter 3, verse 25, mga kapatid. Sabi doon, he answered and said, Lo, I see 4 men lost walking in the midst of the fire, and they have no heart, and the form of the fourth
is like the Son of God. Yun, bisa, ina-argumenta pa nila ito dahil para justify nila na ang ating Panginoon ay hindi nag-exist in eternity. Siya'y sumagot at ang sabi, narito ang aking nakikita ay 4 na lalaki na hindi gapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy. Alam mo, kayo ba nakapaglakad sa gitna ng apoy, mga kapatid? Brother JR, apoy ng problema. Apoy na, ang dami natin. Pero ito, alam natin itong kwentong ito, yung 3 kabataan, ano yung pangalan ng 3 kabataan, mga kapatid? Si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Na hindi sila yumuko doon sa ipinagawang napakalaking revolto ni King Nebuchadnezzar. Na kapag hindi yumuko at sumamba doon sa revolto, anong parusa? Itatapon sa naglalagablab na horno ng apoy. At yun nga, itinapon po sila. Pero nasunog ba yung 3 kabataan, mga kapatid? Nasunog ba? So hindi po. Hindi po sila nasunog. No? Ano ang nangyari? Kahit damit nila, hindi nasunog. Kaya makita natin, mga kapatid, na yung proteksyon ng Diyos. So ano po, mga kapatid? Exodus chapter 17, verse 6. He is the rock and the Old Testament. Behold, I will stand before thee there upon the rock and Horeb. And thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so, and the sight of the elders of Israel. Narito ako'y tatayo sa harap mo noon sa ibabaw ng bato sa Horeb, at iyong papaluin ang bato at lalabasan ng tubig upang ang bayan ay makainom. At gayon ginawa ni Moises sa paningin ng mga matanda sa Israel. Yon. At 1 Corinthians 10:4, sino ba yung rock na binabanggit doon sa lumang tipan? 1 Corinthians chapter 10, verse 4, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Kala mo, sa Old Testament, binanggit yung rock, na yung rock pala ay si Kristo. So si Kristo nag-i-exist na po in eternity, mga kapatid. Kahit sa lumang tipan, pinapatunayan ng mga lingkod ng Diyos. Colossians 1:15 to 17. Who is the image of the invisible God, the firstborn of the every creature. Verse 16, for by Him, ito, napakaganda pong verse na ito, for by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible. Yon. Visible, ano ba yung mga visible? Tayo, visible ho tayo. Ano mga invisible, mga kapatid? Nakakita na ba kayo mga invisible? Pastor, minsan nararamdaman ko, Pastor, parang may invisible. Nako, pakiramdam mo lang ko yan. Parang nilamig ako, Pastor, nung isang araw. Nako, kulang ka lang sa ligo. Kita mo ito, invisible. Ano pa? Sabi doon, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers, all things were created by Him and for Him. Nilikha niya at para sa Kanya. Ano mo yan, mga kapatid? Hindi niya nilikha para sa kanino man. Para din sa Kanya yun. Tumutukoy sa ating Panginoon sa Tagalog, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay, sabi ng talata, ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Yon. Sa verse 17, at di ho tayo magtatapos. Ito yung closing. Dahil naghihintay na si Brother Rolet sa Pitex. may ka-fellowship kaming pastor doon. And He is before all things. Ganun, before all things. Eh kung si Kristo ay nag-i-exist nung ipinanganak ni Maria, eh ito, and He is before all things. And by Him all things consist. At siya'y una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya.
O, anong paniniwala natin kay Kristo? Yun. Nasa eternal na po siya. At yan, may part 2, part 3, hanggang mamaster natin yung patungkol sa ating Panginoon. Ay hindi natin titigilan yan. Kasi ang daming naglaganap na dito sa atin mga kapatid. Nag-house to house yan. Pastor, pwede ka bang ako? Hinahamon pa nga ako. Bata, hinahamon ako ng debate. Sabi sa akin ng bata, Pastor, gusto mo mag-debate tayo? Unang tanong, Pastor, ano ang pangalan ng Diyos? Galam mo yun? Bata yun. Mga Jehovah Witnesses, sanay na sanay po sila. Dapat yung mga bata, master nyo. Halimbawa, tinanong kita, Brad, ilan ang Diyos sa'yo, Brad? Isa lang po. Ha? Isa lang po. O, tama. May bababasa ka ba sa Biblia ang isa lang? Meron po. Anong talata? Yung ganun daw. Yung dapat pag-aralan talaga, no? Kasi yung mga bata, yung mga Jehovah Witnesses, pag nag-house daw sila, by family. Hello, family ni Nanay Pilista, buong pamilya nila, nag-house daw sila. May quota po kasi sila. Parang networking. Sa atin wala namang networking, pero dapat mas masipag po tayo na ipalaganap yung katotohanan. Kung yung mga mali ay masisipag, ay tayong tama, anong ginagawa natin? Pastoral labig, bagyo, umuulan. Kaya, ikaw na lang pastor. Yun. Dapat mas masipag po tayo. Yun, so, yun lang po, kapatid. At may part 2, part 3, part 4, hanggang makita natin ng ating Panginoon ay talagang dapat nating panaligan. So, yun lang po at tayo po ay manalangin. Salamat po Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ay nakapag-aral ng mga salita mo na makapagbibigay sa amin ng unawa na kayo po na bilang nagkatawang tao ay mayroon kayong kalagayan before na kayo ay magkatawang tao, Lord. Salamat po Diyos sa umagang ito. Sa mga natitira pa po ni mga oras, kayo po ang mauna at gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so